1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. Plus sa mga makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika update. So, para sa una nating chika, welcome back to Thailand para sa ating Miss Grand na si Emma Tiglao. Yes! Bukas nga ay darating na si Emma Tiglao dito, syempre sa Bangkok, Thailand. Anong oras ba ang dating ni Emma bukas? Ay, alas 12 ng tanghali. So, yon. So, syempre excited ako makita si Emma Tiglao dahil si Emma ay isa sa mga syempre, a-attend na rin na dito sa Miss Grand International. And then, ayun, happy ako kasi syempre, makikita uli natin ang beauty ng ating Miss Philippines at Miss Grand International title. Diba? So, yun. So, good luck at syempre, wish all the best para kay Emma Tiglao. So, laban yan. I'm so excited for Emma dahil, syempre, iba talaga ang beauty ng Emma. Bukod doon, syempre, ano ba yung magiging update kay Emma? Bukod dito sa a-attend siya sa Miss Grand. Ang alam ko, dediretso siya sa Macau, tapos meron siyang Myanmar, at madami pang iba. Kaya, para kay Emma Tiglao, mabuhay ka. Diba? So, yan. And then, syempre, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, kung may eksena, syempre ang Miss Grand, meron ding pasabog ang Miss World dahil ang host country daw ay magaganap sa Vietnam. Ang Vietnam daw ang mag-host country para sa 75th edition ng Miss World 2026. So wala pang petsa kung kailan to. Pero magkakaroon daw sila ng meeting this coming March 29 sa Vietnam. So malapit na sa Sunday. So malalaman natin kung kailan at sa ano nga ba talaga yung confirmation. Ang alam ko, a-attend lang sila ng Miss Vietnam. Pero hindi ko alam na talagang doon gagawin ang Miss World ngayon. So, malalaman pa natin yung more details sa 29 ng Marso. Di ba? So, I'm so excited. At least, di ba, meron ng Miss World schedule at host country. So, malapit na. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre kung may pasabog ang Miss Grand, may pasabog ang Miss World, meron ding pasabog ang Miss Universe. Miss Universe rather. Dahil naman si Patty Mabush, ang reyna, ay ayun nga. So, pupunta sa 4 na country. Ito ay Peru, Bolivia, Brazil, and Colombia. So, ayan, sa mga interesado kung ano ba yung mga ginagawa ni Fatima, ay nako, parang ilang buwan pa lang na nagiging Miss Universe si Fatima, ay ang dami nang napuntahan na bansa. Sa kabila na binabati ko siya, ayaw sa kanya ng mga tao, pero ang ikot ni Fatima, sobrang dami. Parang may sasampu na sa lahat ng beauty queens mula sa Miss Grand, sa Miss World, sa parang si Miss Universe yung madami nang napuntahan. At ngayon nga naka-schedule siya for Peru,
Bolivia, Brazil, and Colombia. At may naririnig din ako na parang this coming May 1 ay makikita natin ang beauty ng Miss Universe na si Fatima Bush. O, ayan, good luck. O, I hope na magustuhan ninyo pag nakita ninyo si Fatima in person. O, di ba? Sabi nga ni Fatima doon, parang may nabasa ako, hindi naman ako pupunta para sa pupunta ako para sa bagong reyna daw ng Miss Universe Philippines. O, di ba? Ang bongga. So, i-welcome niya ng bonggang-bongga yung magiging bagong Miss Universe Philippines. Plus, syempre, magkikita sila uli ni Maria Atisa Manalo, ang kanyang third runner-up. O, so, bongga. So, talagang masasabi ko, sige na, Fatima, ikaw na. O, di ba? Wala naman akong magagawa. Kahit naman ayawan ko ng ayawan si Fatima, wala naman akong magagawa dahil siya na nga, o, di ba? And then, syempre, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, pinag-uusapan, malakas pa rin daw ang laban ng Phuket sa Miss Grand Thailand. Dahil, ito kasi, yun nangyari dyan. Nung back-to-back sila nung nakaraang taon kay Gatchabel. Si Gatchabel from Phuket. Tapos, yung isang pinadala nila from Phuket din. So, parang nag-back-to-back si Gatchabel. So, ngayon, yung pambato na naman ng Phuket dito sa Miss Grand Thailand, malakas pa rin. Kaya possible pa rin na mag-triple win ang Phuket dito sa Miss Grand Thailand ngayong taon na to. Pero ang tingin ko ang malakas si Chunburi, malakas si Buriram, ayun yung mga top 3 ko si Chunburi, Buriram, at saka si Miss Grand Phuket. Pero syempre, nasa laro na nila yan at nasa desisyon syempre ni Mr. Nawat kung ipapanalo nga niya ang Phuket dito sa Miss Grand International. Ako naman, ang nakikita ko ay possible pa din kasi ang Phuket kasi parang ang dami, may gagawin na host country na yun doon. Feeling ko pwede at feeling ko baka siya ang maging Miss tawag dito Miss Globe. Kasi malakas talaga siya. Or pwedeng mag last two standing. Pwede din naman talagang manalo pa rin sila. So good luck sa Phuket. Grabe ang Phuket talaga. Yung mga beauty queen nila hindi basta-basta. Kumbaga parang malakas talaga. So, eto na. Nagbigay na ng statement ang dating Miss Universe na si Victoria. Eto nga, sabi niya, I am incredible proud and honored to announce that I am officially take over the Miss Universe Denmark franchise. So, hindi ko alam kung may nakalimutan akong tanungin kasi. Pero kasi hindi ko kasi alam kung ba, okay ba sila ng dating may franchise owner neto or tutulungan siya kung paano patatakbuhin or ano ba, hindi ko alam. Pero masaya ako sa kabilang banda kasi miski papano, itong si Victoria ay naging interesado pa rin sa beauty pageant na maging national director. So, ibig sabihin, isa siya sa mga pwedeng pumili ng magiging next, di ba, na pambato ng Denmark. And for sure, alam niya kung ano ang hinahanap sa Miss Universe dahil dati siyang Miss Universe. So, hindi imposible na, alam mo yun, manalo uli sila. And then, ako nga, iniisip ko nga, baka in the future, Maria Atisa Manalo maging national director din ng Miss Universe Philippines. Iniisip ko din. Hindi rin ako magtataka kung makukuha din ni Fatima ang pagiging isang national director ng Mexico. Di ba? So baka ayun na yung bagong rules. At malay ninyo, si Shenes din, maging national director na rin siya ng Nicaragua. Alam mo yun, yung mga possibility na ganito, na makonvince nila yung mga beauty queens nila, or depende. Kasi ito kasi si Victoria, parang ito talaga yung, alam mo yung dikit na dikit dito sa Miss Universe organization At talagang grabe yung protekta niya, di ba? So yun, hindi ko nga alam kung bakit may pasasya dito nung bago mag-coronation. Charot. So siguro nakipagbardagulan ng bonggang-bongga itong si Victoria. Nakakaloka, pero ayun, so good luck and congratulations kay Victoria. So happy tayo dahil ayan na, finally, di ba, na siya na mismo ang nag-announce na siya ay isa ng national director ng
Denmark franchise. O, di ba? So, good luck. So, tingnan natin kung paano niya tatrabahuhin yan. Kung magkakaroon ba ng pageant ang Denmark, kasi di ba parang lagi silang ina-appoint. Pero dapat magkaroon sila ng pageant at makita natin yung mga beauty queen nila na alam mo yun, rumampa ng bonggang-bongga. So, good luck! Former Binibining Pilipinas and Miss Universe Philippines 2025 Top 24 finalist na si Shasha Jubilee Bell Lacuna has officially been named as the one of the candidates for Binibining Pilipinas. Ang tanong, Mama Sam, nakikita mo ba na magkokorona or makokoronahan siya dito sa Binibining Pilipinas? To be honest, ako, nakikita ko naman na malakas ang laban niya dito. And then, gumawa siya ng pangalan sa Miss Universe Philippines. Isa siya sa mga naging maingay at talagang naging palaban. So, yung experience niya doon, possible niya ma-apply niya dito sa Binibining Pilipinas. So, tama naman yung decision niya kasi pwede din naman siya maging Binibining Pilipinas Globe or Binibining Pilipinas International. Hindi natin alam, di ba? Basta nandoon lang ako sa part na gawin lang niya ang kanyang makakaya and laban, di ba? So, yon kaya bongga yan. Bonggahan pa ninyo ng bonggang-bongga. Pero ito ang mas bongga. So, syempre, naghahanda na rin ang bagong Miss Universe Thailand. So, tingin mo, Mama Sam, mas lalakas pa kaya ang pambato ng Thailand ngayon taon na to sa Miss Universe, lalo na naka-first runner-up sila? Depende kung sino-sino ba ang magsisisalihan dito sa Miss Universe Thailand. Depende sa ayun nga kung sino ang candidates, and then for sure ayun yung ginugol nila next, di ba, na makornahan ang Thailand ng Miss Universe. Kasi para sa akin, eto yun target nila yan. Talagang hindi nila tatantanan yan. Kaya nga kailangan magpadala tayo ng malakas na kandidata na hindi nila kayang lagpasan. Kasi parang feeling ko, kapag nagpadala ka lang dyan ng pucho-pucho kandidata, palagay natin, kulang sa ganda, or kulang sa execution, or talagang hindi talaga siya kwalidad na parang maging isang Miss Universe, talagang puputsuhin nila tayo ng bonggang-bongga at parang mas lalamang sila. So, ayun yung ayokong mangyari. I love the all candidates, syempre, sa ating Miss Universe Philippines. Pero kasi, kung makakakuha tayo ng candidates na, alam mo yun, na mas malakas yung laban niya, mas kaya niyang kumabog, why not coconut, diba? So, doon na ako sa kayang lumaban. And then, so for sure, maghahanda sila ng bonggang-bongga at mas palalakasin nila ang puwersa nila para sa Miss Universe Thailand. Naniniwala ako dyan na gagawin nila yung lahat ng kanilang makakaya. So, benta pa more. Charot. So, yan. So, para sa sumunod na chika, syempre, pambato natin sa Miss World, Asia Rose Simpson, ready for the crown. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Naniniwala naman ako na talagang malakas ang pambato natin sa Miss World. At lalo na yan, nagkakaroon na ng linaw kung saan gagawin ng Miss World. Siyempre, alam naman natin ang Vietnam, medyo malupit sa atin yan. Charot. So, may mga pagka-inggitera yung mga ano dyan sa bansang Pilipinas. But nandoon ako na I hope talaga na makitaan talaga ng galing ang ating pambato. Ako naman, kung tatanungin mo naman ako, prepared ba siya? Oo naman, prepared na prepared ang pambato natin. At kung kaya niya bang makipagsabayan, ang sagot ko dyan, oo naman. So, yan. So, meron siyang advocacy, meron siyang beauty, at higit sa lahat, beauty with a purpose ba ang usapan? Meron siyang purpose. Diba? Kaya, laban Philippines. So, ilaban natin ang ating pambato sa Miss World. Yan! Para naman sa sumunod natin
chika, eto nga, Imelda, nawawala sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay hindi ko din alam. Charot! So, yan. Ako, to be honest, marami akong kinukonsider kasi. So, una, kinukonsider ko dyan, baka kasi nagkasakit si Imelda na hindi natin alam. Diba? Kasi sa sobrang init ng panahon sa Boracay, so yung mga girls talagang nabilad sila at nagkaroon ng kanya-kanyang pictorial. So, baka merong something na nangyari sa kanya na hindi natin alam. Pangalawa, iniisip ko, dahil siguro hindi rin siya nakapasok doon sa top 12, ay baka ang Imelda ay napag-isip-isip na, ay nako, wala naman pala akong laban dito. So, mas maganda nang itigil ko to. Kasi di ba may mga candidates na gano'n na hindi na nila tinutuloy yung laban. So, isa din yun sa mga kinoconsider natin. So, may mga naririnig-rinig ako, pero kasi mahirap kasi hindi pa natin nakukuha yung proper statement ni Imelda dito na siya mismo ang maglabas kung ano man yung nangyayari talaga. So for now, ang pwede ko lang sabihin sa inyo, i-consider ninyo yung mga sinasabi ko na baka nagkasakit, baka may something problem o na inaasikaso or alam nyo yon. So, laban lang. Ganon. So, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ano nga ba ang ilalabas nilang statement. Kung sila ba ay tutuloy o hindi. Diba? Kasi yun eh. So, medyo mahirap kasi talak-talak tayo dito. Tapos mamaya, bukas nandiyo dyan naman pala. Di nakakahiya naman kay Imelda. So, mas maganda hintayin na muna natin yung proper announcement. And then, kung ano man yung i-announce nila, kung itutuloy pa ba nila to, saka natin bigyan ng panibagong analysis. Diba? So, yan! So, nakakaloka. Naloka din ba kayo? Kasi ako naloloka din ako ng bonggang-bongga. Kaya, abangan natin yan. Kung ano ang pasabog ni Imelda sa mga susunod na araw. Malay mo, pagdating niya is evening gown competition na. O, diba? So, yun. So, ako naman, nakikita ko naman kay Imelda, mukhang may laban pa din eh. Sabi ko nga, huwag mawawala ng pag-asa kasi kahit hindi kayo napasama dyan sa top 12, pero, alam nyo yun, kung alam nyo sa sarili ninyo na may ibubuga kayo sa competition, di galingan ninyo dun sa prelim para mapansin kayo ng bonggang-bongga. Huwag lang kayo tatumbling ha, kasi baka maging Miss Grand kayo. Charot! So, yan. Anyway, laban lang and keep going. So, alam naman na natin na na talagang lumalaban din naman si Imelda. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika nyo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.